open na siya. Parang sinasabi niya, oh, okay, mommy, come here, hug me. Yung ganun scenario. 1, 2, 3. Hello po, magandang gabi sa inyong lahat. Kasi sa ngayon, wala po ako i-vlogs po about sa work ko kasi hindi po ako nakakapagbiyahe. Ngayon ang pag-uusapan po natin ay yung nasa caption ko po. Yung parenting on how to handle the growing up teenager. Just like me po na meron po akong teenager ngayon, marami po ang makaka-relate po sa pag-uusapan natin about po sa struggle po natin kung paano natin pakikisamahan yung mga teenager na anak natin. Una po sa lahat, hindi po ako perfect ma'am at lalong hindi po ako yung sabihin natin na yung mga nag-a-advise. Hindi ko alam kung paano po sasabihin yun. Alam niyo yung may counseling about parents po, yung paano i-handle. Hindi po ako professional about po doon. Pero based on my experience po, kasi nga po may anak na po ako na teenager, medyo nahirapan po akong i-handle. Lalo na po nasa age na po siya nang gusto niya magkaroon ng privacy. Maaari po yung 11 years old pababa is medyo na-handle pa po natin. Pero yung 12 years old pataas medyo nahihirapan po tayo ngayon i-handle. Kaya po ako nag-vlog po ako about po dito para ma-share ko po kung ano po yung na-experience ko kasi alam ko po marami ang nakaka-relate po ngayon na mga parents, mga mami na kagaya ko po. Yun nga po kasi based sa experience ko, marami tayo ngayong mga parents na ano ba yung feeling na parang na out of place po tayo pagdating po sa mga anak po natin na parang pagka lalapitan po natin sila, parang ayaw niya. Tapos pagka tinatanong po natin, ayaw tayong sagutin. Yun po lahat po tayo nakaka-experience ng ganon. May mental block ako na wala ako sa sasabihin ko. Siyempre kasi hindi naman po ako sanay na nagsasalita about po sa mga anak po natin. Ngayon, kaya ko po ito ino-open para at least kahit paano na-aware po tayo. Just like me po na yung anak ko po ay talagang independent po siya. Maring masasabi nyo po na, kaya pala ganun, nagkaka-struggle ako kasi nga yung anak ko independent. Yes po, independent po kasi yung anak ko, lalo na pat lumaki po siya na malayo po sa amin. Doon po siya lumaki sa probinsya. So, lately lang to, past 2 years na siya nandito nung na po siya, nag-junior high. Ngayon, syempre kasi medyo malayo ang loob niya. So, nung dumating siya dito sa amin, so ina-expect ko po na, para parang siyang baby na kagaya noon, na mahag-hag ko, katapos majujoke ko. Ngayon, hindi na po siya ganoon. Kaya, I'm sure na marami po ang nakaka-relate. Pero, dapat intindihin po natin na yung age nila is nasa isip na sila na gusto nila magkaroon ng privacy. Ako, inintindi ko na lang po. Nung una, nahirapan po talaga ako kasi ayoko pa, gusto ko pa siya na maging baby. yung mga ganong mindset po kasi nga nag-iisa lang po yung anak ko at babae pa. So, kaya medyo na-hurt po ako ng sobra. So, nung time kasi, meron isang beses kasi na yun yung parang may umaga na gustong gusto ko siya yakapin, na gusto ko po siya kausapin. Tapos parang ayaw niya, tinutuglak niya ako. Sabi niya sa akin, alam mo yung mga reaction, ano ba mi? Yung mga ganong reaction ng mga bata ngayon. So that time po talagang I was shocked at saka na-hurt talaga ako. I cried in siguro mga 1 hour po. Siguro yung asawa ko na lang po
nagpatahan sa akin kasi hindi ko matanggap. That point na parang feeling ko na ayaw sa akin ng anak ko. Feeling ko na parang, ganun. Bakit ayaw niya sa akin? Parang ganun po yung feeling ko noong I was down na sobrang sakit bilang isang mami po. Siguro marami po makaka-relate sa akin. Marami rin po siguro magkikritik sa akin na bakit ko binablog ko yung ganito, ba't ko binablog yung feelings ko. Kaya ko po ito yung vlog para ma-share ko po sa mga parents ko na kagaya ko po kung paano po natin i-handle. Kasi this time, na-handle ko po yung anak ko. At yun po ang gusto ko po ma-share sa inyo at maibigay na tips kung paano natin i-handle ang anak po natin ngayon. So, yun nga po. Nung time po na yun, I cried siguro mga 1 hour kasi sobrang sakit talaga nang na-feel ko nung time na yun. Hanggang lately na realize ko, oh, nasa age na pala yung anak ko para bigyan siya ng privacy. Pero dapat nandun pa rin tayo bilang isang magulang. Tapos nandito na tayo din sa part na kasi gusto nila ng privacy o ayaw nila ng ipinapakita yung mga private messages nila o sabihin na po natin sa kagaya po kong mami, isipin niyo po yung 12 years old, 13 years old, 14 years old, isipin niyo po mayroon na silang mga sariling account, may Gmail, may Yahoo, may Facebook account, may mga group chat. So, paano po natin i-handle yun bilang isang mami na gustong-gusto natin makita, oh, ano ba ang nalalaman ng mga accounts mo na yan, tapos yun yung hindi mo siya makikita kasi nga gusto niya magkaroon siya ng privacy. So I was realized po na okay, siguro this is the right time po para bigyan ko na siya ng konting privacy sa sarili niya. So na-realize ko, oh sige, ahayaan kita. Then ayun, naisip ko, paano yung gagawin ko para at least magkaroon naman kami ng konting bonding kasi yung parang malayo ang loob niya. Hello po, pasensya na po. Tinawag lang po kasi ako kasi may tinatanong siya about sa module niya. Yun nga po, baka iniisip po ninyo, nagmamagaling po ako kasi nga ito yung binablog ko so ngayon. Kaya po ako nag-vlog about po dito kasi gusto ko po ma-share kung ano po yung experience ko po at paano ko po hinahandle yung anak ko bilang isang teenager, na growing teenager kasi alam naman po natin ang struggle po natin na isang teenager. Yun po, bali yung ititips ko po sa inyo ngayon based po doon sa naging experience ko. Yun nga po, yung time na yun na nag-iiyak po, yung asawa ko po ang nagpatanggal sa akin. Kasi hindi ko po talaga matanggap. So, that time po na-realize ko na bigyan ko na siya dapat ng konting privacy, yung hindi na ako masyadong maya-maya tinatanong ko siya, bakit ganito, bakit gano'n, bakit ayaw mo pakita sa akin yung tapos ayaw niya na tumatabi ako sa kanya, yung mga ganong factor po yun. Kasi lalo na po ngayon na nag-aaral sila, module, may Gmail account. Isipin po natin lahat ng mga anak po natin ngayon may Gmail account sila, may sariling Gmail, may sariling Yahoo. So, paano natin malalaman kung ano ba talaga yung mga ginagawa nila? Wait lang po. Nag-text yung asawa ko, papatulong, papasok na yung sasakyan. Wait lang. Hi po. Naku, pasensya na po ulit. Kasi nag-text po yung asawa ko, dumating na papatulong po kasi siya para maipasok yung sasakyan. Yung
motor po niya. Ayun nga po, bale nung time po na yon, so yun nga, nakapag-decide na ako na bigyan siya ng konting privacy. Ngayon, kasi gustong-gusto ko talaga malaman ano ba talaga yung mga nilalaman ng ano niya, ng mga accounts niya. Kasi napakabata pa po nila talaga para magkaroon sila ng mga sariling account. Kahit sinasabi na po ng mga teacher, o dapat mamis, alam niyo yung genius account ng mga anak niyo, alam niyo dapat ang mga password. Honestly, kahit sino pong mabuhay, I'm sure 70% po hindi po natin alam ang password ng Facebook, ng cellphone ng anak natin. At isa na po talaga ako doon. Yun po ngayon ang ginawa ko po kasi sa kanya, kasi mailap nga po talaga yung anak ko. Nakailap po niya sa amin. So, ang ginagawa ko niya, pagka nasa walang mood po ang anak po natin, huwag po natin sabayan. Hayaan po natin sila kasi dumadating din po sila sa time na kagaya natin, nagiging moody din tayo. Tapos, kagaya rin po natin, gusto rin po natin mapag-isa. Kagaya rin po natin na gusto natin may privacy. So, hayaan ko po yun. Ngayon, ang gagawin po natin para close po natin ulit yung anak natin, kagaya sa ginawa ko nga po, hinayaan ko lang siya. Katapos, kagaya nga po yun, tinatanong ko siya, kamusta yung pag-aaral mo, kamusta yung module mo, kamusta yung mga grades mo. Actually, honestly, 100% talaga hindi sinasabi sa amin yun. Hindi niya pinapakita yun. Ang sasabihin lang niya sa akin, pag tinatanong ko siya, patingin nga ako ng grade, ng mga score mo. Sasabihin lang nila sa akin, ayoko nga. Ayoko pang pakita sa inyo. Sabi ko ba, tinanong ko siya, bakit ayaw mo pakita sa amin ni daddy mo? Sasagot niya, ayoko eh. So wala tayo magagawa ngayon kasi kailangan natin andyan siya nanonood. Kailangan natin i-respect yung gusto nilang mangyari. Sinayaan ko lang yun. Ngayon, dadating talaga sila sa point na mayroon silang itatanong sa atin. Yan. Doon tayo pumasok, mga mami. Kahit ano po ang ginagawa natin, once na nagtanong po sila, kahit ano po ang itanong, huminto ka na. Then, umupo ka sa tabi niya, or sa kama niya, or sa besides niya, kahit saan na nandun siya. Para masagot mo kung ano yung mga itatanong niya. Kasi yun ang opportunity na po, opportunity na po natin para makaklose natin sila sa oras na yon. So, yun po yung ginawa ko. Kasi, hindi po talaga siya nagtatanong sa akin about sa module niya, about sa kung ano-ano. Pag yan siya nagtanong sa akin, I'm sure 100% hindi na niya maisagot or wala na siya maisip masagot sa isip niya kasi hindi yan siya magtatanong sa akin pag alam niya, at pagka alam niya may source pa siya na pagkukunan. So yun nga po, sa beses may tinanong siya sa akin, sabi niya, Mi, ano magandang work yung malaki ang sahod? Sa dami ng tatanong niya, yun talaga ang tinanong niya. So, doon ko na siya nahuli. Doon ko na ipinasok ang sarili ko. Actually, that time po, kalalabas ko lang ng CR, nagbibihis pa ako. So, in-stop ko talaga yun. Then, umupo ako sa tabi niya. Ayun nga po, umupo ako doon sa kama niya. Then, one-on-one, face-to-face, nag-usap kami. Ang tanong niya sa akin kasi, take note pa, ang tanong lang niya sa akin is, Mi, ano magandang trabaho na malaki ang sahod? Oh, sa edad niyang 13 years old, magtatanong siya sa akin ng ganon. So, yun ang ginawa ko. Umupo talaga ako sa tabi niya. Sa isang tanong niya na yon, inabot kami ng 1 hour. Face-to-face, one-on-one conversation na nakafocus lang siya sa akin, nakatingin, pinapakinggan yung sinasabi ko.
Kasi actually talaga hindi ko siya mapagsabihan. Kasi ang mga teenager na yun napakahirap kausapin. Pero that time, na pagkakataon ko na ibinuhos ko na talaga doon sa mga gusto ko sabihin sa kanya. Hindi ko siya pinagagalitan. I was that point na kailangan ko lang siyang i-enhance yung isip niya, ipaalam kung bakit ganito, bakit ganon, at bakit hindi niya kailangan gawin yun. Ayun, doon po tayo pumasok na kailangan natin silang sabihan kung ano yung mga tama at mali. So that point po, kinausap ko siya about sa pag-aaral niya, bakit hindi niya ako sinasagot pagka tinatanong ko siya. Pinagsabihan ko siya about chatting sa messenger, pinagsabihan ko siya about po sa pagpupuyat niya, at pinagsabihan ko rin siya about sa mga pagpasok sa relationship. Kasi sa edad na 13 to 15, palagay ko napakabata pa nila para pumasok sa isang relationship. Pero alam ko sa panahon ngayon, talagang marami talagang kabataan ngayon na pumapasok na sa relationship na napakabata. Hindi po ako nagmamagaling na magulang, pero alam ko kailangan talaga natin silang i-guide para hindi sila dumating sa point na bata pa magsisi na sila. Ayun, yun nga po. Nung oras talaga na yun, nasabi ko talaga lahat. Nung time talaga na yun, nakapokus na siya sa akin, nakatingin lang talaga siya. Sa isang tanong lang, 1.5 hours ako nag-explain. Kinausap ko siya, sinabi ko na lahat yung mga dapat kong sabihin, sinabi ko na po sa kanya lahat kung ano yung mga dapat niyang gawin at mali niya na dapat hindi gawin. Lahat nasabi ko na po sa kanya. At take note. After namin mag-usap, binuksan niya yung Genio account niya. At doon ko po nakita ang mga grades niya. At nakita ko po yung mga grades niya so far. Okay naman. Hindi ko po sinasabi na napakatalino ng anak ko. At hindi ko rin sinasabi po na pabaya siya sa pag-aaral. Pero kasi dahil nakikita namin siya na madalas ganun siya ng ganun sa cellphone niya, naglalaro. Madalas naman nakikita ko siya nag-aaral. Pero yun nga, dahil maghapon kami wala, kagaya ng madalas niya sinasabi pagka tinatanong namin, baka hindi ka nag-aaral. Siyempre magulang tayo, nandun tayo sa point na pagka nagsasalita tayo, alam natin yung expression natin bilang isang magulang na sabihin natin, puro ka na lang laro, ayaw mo mag-aral. Sa tuwing nakikita ka namin, nadadatnan ka namin, ganyan na lang, cellphone na lang lagi ang hawak mo, nagpupuyat ka, lagi kang may ka-chat. I'm sure 70 to 90% masasabi natin yan ngayon sa mga anak natin, lalo na nakapokus sila lagi sa computer. So honestly, nagsisi ako na sinasabi ko sa kanya yun nung makita ko yung grades niya, at so far okay naman. Hindi ko sasabing grades po, wala. I mean, kasi hindi ko pa nakikita talaga yung grades niya sa card. Yung mga score niya, nandun, nakita ko. At I'm sure, iisipin na rin naman po natin pag nakita natin yung ganun yung points. Alam naman na po natin. Ayun nga po na nakita ko nga yung mga grades niya. That time, medyo naging close siya. Tapos, binigyan niya ako ng milk. Tapos, nagkakatuwaan kami. Tapos, that time po, hug ko siya. Kasi hindi ko pa talaga siya nahag. Pag nilalapitan ko, tinutulak ako. That time, nahag ko po siya. Nagkabiruan kami. Kumbaga, nagkaroon kami ng time para sa isa't isa. Yun. Tapos, inabot kami na ng 1:30 AM, pero hindi ko pinagsisihan nung time na yun talagang
feeling ko blessed ako kasi nakausap ko siya. Kaya yun po ang tips ko po sa inyo mga mami ngayon. Magdahan-dahan po tayo sa mga salita sa anak po natin. Kung nakikita po natin sila na naglalaro, hayaan po natin kasi minsan na-overthink na rin po sila dahil sa mga pinag-aaralan nila. At minsan gusto din nilang i-unwind ba yung isip nila sa ibang bagay, hindi naman yung puro study. At saka kung nahihirapan po kayong makausap at malapitan ng anak natin, antayin po natin yung point na lalapit sila sa atin, magtatanong sila, kahit maliit lang na tanong o kahit napakasimpleng tanong lang, once po na nagtanong po sila, lapitan mo na kaagad kasi yun na po yung opportunity para makamusta natin siya, para matanong po natin yung anong ginawa niya sa maghapon, okay pa ba siya, okay ba yung feelings niya, yung mga sa ganong point sasagot sila. Pero pagka nandun sila sa time na moody sila, tas moody din tayo, ako wag na lang po tayo umasa na sasagutin talaga nila tayo kasi actually ako nararanasan ko halos araw-araw yun. Kaya nung time na na-realize ko na hayaan ko na lang, pagka hindi siya moody saka ko siya lalapitan, pagka siya mismo yung nag-open up, boom, lapit ka na. Kasi yun na yung pagkakataon ko kasi sa loob ng isang linggo bihira lang talaga mangyari. Actually minsan wala pa sa amin. Andyan, uuwi ako dito, magbi-bless lang siya, pasok na siya sa kwarto, harap na naman sa laptop, sa cellphone niya. Yung mga ganong senaryo po ang nangyayari sa amin. Kaya pagka nagkakaroon siya ng time para magtanong sa akin, talagang nilalapitan ko talaga. At doon ko na nabuhos yung time ko, yung mga oras na hindi ko siya natatanong, doon ko na po talaga inubuhos. Kaya yun po yung tips ko po sa inyo mga mami, sa kagaya ko po na nahihirapan po tayong pakisamahan po yung mga teenager po natin na anak. Antayin po natin na sila yung mag-open up sa atin. Kasi once na nag-open up po sila sa atin, napakasarap ang feelings, hindi yung napipilitan lang sila sa sumagot sa atin. Then, yun nga po, kaya po sa akin na hindi ko talaga nakikita yung score niya sa mga pinag-aaralan niya. Kaya talaga nakita ko talaga yung kaya tuwang-tuwa talaga ako sa kanya. Ninakot ko talaga siya ng mahigpit kasi pagkakataon na opportunity na open na siya. Parang sinasabi niya, okay mami, come here, hug me. yung ganun scenario na nandun na siya. Kasi madalas pagka nilalapitan ko siya, tinutulak niya ako. Huwag ka dito, doon ka sa kama niyo, doon ka sa kwarto niyo. Ganun ang sinasabi niya sa akin. Kaya hindi ko siya malapitan doon sa kama niya, sa study table niya. Kaya hinayaan ko lang. Kaya madalas, andun siya sa kwarto, andito ako sa sala, or nasa kusina ako nagluluto para sa kanila. Kaya yun, yung time na na-realize ko yun, at saka nangyari nga, yun, naisip ko, hayaan ko na lang yung ganong pagkakataon na siya na yung magtatanong. Kasi I'm sure naman po, mga mami, na yung mga anak natin, marami pang hindi alam. Lalo na pagdating sa mga pinag-aaralan nila, mayroon silang itatanong sa atin na hindi na talaga nila masagot kahit anong gawin nila, at wala na talaga silang maisip na source na pagkukunan. I'm sure lalapit sa atin yan at magtatanong. That time, grab that time, tapos kausapin nyo na po siya. Dahil yun na po yung pagkakataon natin bilang isang magulang para kamustahin sila, pangaralan sila, iparealize sa kanila kung ano yung tama at mali. Yun po. Hindi ko po ito sinasabi para po magmagaling. Sinasabi ko po ito based po sa experience ko po at mai-share ko po sa inyo bilang isang magulang at isang mami. Kaya sana po nag-enjoy po kayo sa video ko, or kung hindi man, sana at least nagustuhan nyo man lang po yung na-share ko po sa inyong tips at na-share ko po story sa inyo.
please thumbs up po kung nagustuhan nyo po. Subscribe na rin po sa channel ko. Pasensya na kasi medyo baguhan lang po ako na nagbablog, kaya medyo nahihiya pa talaga akong magsalita. At saka halata naman po na talagang hindi naman ako perfectong mami para magsalita about sa feelings natin. Kaya sana maintindihan nyo na rin po, at I'm sure habang pinapanood po ako ninyo at mayroon kayong napapansin sa akin. Yes po, totoo po yung napapansin nyo po. At one time, i-vlog ko po yan sa inyo. Kasi kung ano man yung napapansin nyo po sa akin, na-struggle ko po yan nung bata ako. I was bullying that time po, kaya i-vlog ko din po sa inyo kung paano yung feelings po nung at paano ko rin po ipina-adapt sa anak ko yung feelings na yon na hindi niya maramdaman dapat. Kaya sana nag-enjoy po kayo at subscribe nyo po yung channel ko. Hanggang dito na lang po. Bye bye.